Para sa lahat, ang kabilang buhay ay hindi natin masyadong iniisip. Kapag may taong malapit sa ating buhay na nagkaroon ng malubhang karamdaman o namatay, gumagawa tayo ng lahat ng paraan para malampasan ang ating kalungkutan. At tayo ay nagpapatuloy pa din sa buhay. Ang buhay ay tungkol sa realidad na ito o bahaging ito at ibinibigay natin ang lahat ng ating makakaya sa kung ano ang ibinibigay sa atin ng mundong ito sa bawat araw. Samantala, para sa maraming tao, ang kabilang dako o ang other side is not something limited to brief encounters with death and dying, but is something very close, present, and a big part of life. Nagkakaroon tayo ng pagsilip o nararanasan natin ang kabilang dako o other side sa pamamagitan ng isang extraordinary visitation, lucid dream, astral projection, prayer, meditation, o ang near-death experience, mas kilala bilang NDE. Gustuhin man nilang bumalik sa ordinaryong pang-araw-araw na buhay tulad dati, nagkakaroon na sila ng spiritual awakening dahil sa mga karanasang ito. The other side is close, too close, impacting nearly everything, including what they do, think, and feel. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Para sa libo-libong nagkakaroon ng spiritual awakening, ang kabilang buhay ay hindi lang kwento tungkol sa spirits at angels. Hindi ito isang paniniwala na galing lang sa ating mga ninuno o mula sa simbahan. Halos pare-pareho, ang kabilang buhay ay isang karanasan ng pagiging nasa isang malawak na space of great acceptance, boundless love or light that has penetrated their beliefs, challenged their values and goals, questioning the very structure of what their identity was. Ang kanilang karanasan sa spiritual awakening, kahit gaano kaigsi o gaano katagal ang nakalipas, ay nagpapakita ng isang realm of incredible beauty, complete understanding, a feeling of coming home like no other they have ever imagined. Once the non-material world is experienced so deeply, the physical world is not the same. Ang awareness of unlimited being sa isang realm of peace na walang anumang negativity ay isang malaking kaibahan sa mundong ating ginagalawan. Mayroon itong confusion, may inner struggle. Lalabas ang mga tanong tulad ng, how does one live in this world when another world exists? A timeless world with no place for darkness. How does one embrace life in this physical world when there is life in eternity, full of wonders beyond anything they have ever imagined? Ang mga tao nagkakaroon ng transformation tungo sa spiritual experience ay kadalasang nagpipilit na ma-manage ang pang-araw-araw na buhay habang ang kanilang inner life ay nasa kaguluhan o kalituhan. Naturally, sinusubukan pa din naman silang suportahan ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Ngunit kadalasan din dahil sa pagiging vulnerable at nagkakaroon ng mind-altering experience na ito, nakakaramdam din sila ng judgment at pagiging outcast. Sa gitna ng mga iniisip ng mga tao sa paligid nila, kinakailangan na mas panghawakan nila ang kanilang kaisipan at most importantly, ang kanilang damdamin. Marami sa kanila na hindi na nakikita ang sarili nila sa mundong ito, sa other side o any side of life. Nakita nila ang heavenly bliss sa gitna ng sakit at pagdurusa ng buhay.
Halos lahat ng institusyon, including medical, school, church, ay nagbibigay lang ng konting suporta. Mas karaniwang iniisip ng iba na ang mga taong tulad nito ay nawawalan na ng koneksyon sa realidad o mundo. Partly, totoo ito sa mga unang nakaranas pa lang ng spiritual awakening. They lost touch with reality as we normally know it and have touched instead another reality na nagbibigay ng matinding challenges sa kanilang relationships, career o work, at ang kanilang life journey. Paano nga bang maitutuloy ang paghahanap ng partnership, pagyaman materially o worldly rewards kung ang nararanasan na nila ay love and riches beyond anything na naisip nila dati na imposible? Ang other side ay dumating at sumalpok sa kanilang buhay, sometimes literally. Paanong ang isang taong kilala na ngayon ng Diyos at alam niyang kilala siya ng Diyos ay nabubuhay na ngayon sa mundong nagkakaroon ng arguments kung may nag-i-exist nga bang Diyos? Ayon kay Dr. Bruce Davis na nag-conduct ng research tungkol dito, may 50% ng mga taong nagkaroon ng spiritual awakening ang nagkakaroon ng suffering of depression. Dahil nahihirapan silang mai-integrate ang spiritual experience sa material experience ng modernong buhay. Marami sa mga taong ito na instead na makaramdam sila ng malalim na kaligayahan at ang pagtuklas nila ng walang hanggang pagmamahal sa kabilang buhay ay actually nagagalit. Nagagalit sila sa pagkakakulong sa isang hindi mapagmahal na mundo tulad dito. Mula ng kanilang malaman ang kabilang mundo na ibang-iba dahil dito ay puno ng pagmamahal, pagbibigayan, kapayapaan at pagtanggap. Ang mga taong nagkaroon na ng spiritual transformation, awakening, at mga nagkaroon ng NDE ay kinakailangan ng isang loving community. Mahalaga na makihalubilo sa mga like-minded people with the same experience. Mga taong hindi sila huhusgahan at iiwasan. Ang mga taong nakaranas na ng awakening ay kadalasang mga taong tahimik lang sa isang silid. Tipikal na namumuhay na hindi napapansin o nagpapapansin at hindi pinapahalagahan ang kanilang karanasang kakaiba, na kung tutuusin, mas madaming maaaring maituro sa mga taong hindi pa umaabot sa ganitong karanasan. Although, mas gusto ng mga awakened people at mga nag-NDE ang bumalik na sa pinagmulan o sa ating source, nagpapaalala sa kanila ang layunin pa sa mundong ito at gumawa ng bagong tahanan at buhay sa realidad na ito. Natuklasan nila ang mga sagot tungkol sa universal questions tulad ng what is the purpose of life? Where do I come from? Where do we go after death? Ang mga kasagutan na kanilang nalaman ay creating a life of great heart, to embrace our heart, the hearts of others, the heart of life. Within our heart is our spiritual essence. The other side is inexplicably here. Now, the two sides are actually one. Heaven, this awareness of complete freedom and intimate peace, is within us. Ang mga awakened beings na ito ay naiintindihan na kinakailangan ng spiritual practices para mapanatili at mapatunayan ang kanilang spiritual awakening. They find solitude, inner peace through meditation, prayer, yoga, or chanting. Dinadala sila sa inner world as they breathe, remember, and enjoy the landscape of heaven or the peaceful other side. Sa ingay ng mundo, kasama ang ingay sa ating mga isipan, time is silence and solitude is important. The mind slows down and something opens in the heart as our awareness becomes less busy and more available. In our own inner stillness, there is an inner world without border or boundary. There is eternity. Kalakip din ng spiritual awakening ang paghanap sa ibang source.
Ang sagot sa ating mga katanungan ay hindi lang makikita dito sa ating pisikal o outer world, kundi ito ay mahahanap sa ating kalooban mismo. Sa mga paghamon ng buhay, instead of fighting back, being defensive or reactive, there is another way of being, another perspective. Ang walang hanggang karanasan ng awakening ay nagpapakita sa atin ng esensya ng pagmamahal sa present happening or ang now moment, and this moment continues. Sa normal na pag-ooperate ng fear at ego sa pamamahala sa ating buhay, ang spiritual practice ay nagtuturo to take time to remember fully our awakening and continue unfolding. This love heals fear and the ego's attempt to control everything. The vast heart within the heart is the bridge to the other side. It is our source of trust and well-being. Ang pagyakap at paglago ng pangunawa sa awakening ay nagsasabi sa atin kung ano ang katotohanan at kung ano talaga ang mga kaganapan. Natutuklasan na ng mga awakened beings ang potential and gifts ng spirituality. Ang malawak na kayamanan na natagpuan nila sa other side ay nasa kanila pa ding mga puso. They want to turn down the mind and turn up the life of the heart. Daily meaning and purpose are not in the big things the mind would like, but enjoying and sharing the small joys, the grace that is present. Living the path of more heart. The other side is not in the past or future, but in the intimacy of life itself. It is important to turn our awareness inward again and again. Slowly, our true heart and the heart of life is apparent. Embracing beauty in all forms, the filter of the mind lessens, and the brilliance of the light returns and grows in our awareness. Ngayon, nakaabot na po tayo sa huling bahagi. For spiritually awakened people and those who experienced NDEs, I should say, life goes on. Let it flow. Sa mga bago pa lang nakakaranas nito, continue to live in the now. Enjoy life while we are still here. Kahit maraming obstacles and challenges along the way, embrace them with courage, and from there, we become resilient. We become wiser. It's the way of our evolution, our spiritual transformation. Ika nga, enjoy the ride. The journey is the most exciting part. Our journey is the destiny itself. The other side is very close. It is not something to fear or question. The other side is love. All of us are already there while we are here. It's our home. We are eternal souls experiencing the physical realm. So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.